Certification kan pagiging ASF-free iyon na sa naan pigahalat kan banwaanin si Pocot Camarines Sur tanganing makabalik na sa dating operasyon ang local market kan Urig. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica? Kate, ang pagkakaigwan in ASF certification, magiging dalan man tanganing matugutan ng mailuwas sa ibang lugar ang mga mapoprodusir na mga orig sa banwaan in Sipocot. Sigun kaya sa Municipal Agriculture Office, di man kayang konsumuhon o ubuson kan Sipocot sana ang mga pigaatamang orig sa backyard piggeries asin sa mga stockyard sa banwaan urog na ngunyan na holiday season. Piguhurot kan Sipocot Municipal Agriculture Office na maibalik na sa pink zone an sa indang banwaan. Pigahalat na sa naman indaan ASF-free certification gikan sa Department of Agriculture nganing makabuelo na liwat pagpabakal nin urig an mga hog raiser. Kung mangyari kaya ini, posibleng magmahal na liwat an pabakal sa live weight na urig. Nabentahi man para sa mga nagaataman kaini. Para sa mga paratsenda, ang pagmahal kan live weight maresulta man sa pagmahal kan pabakal sa karne kaini. Mataas man po kami kaya siyempre po si mga gastos ta. Dumantaman po babase po 270 pesos ang kilo ngunyan kan karneng urig sa Sipocot Public Market. Kung babasehan daan presenteng sitwasyon asin presyohan, posibleng magmahal. Alaga day naman malabi pa sa 300 pesos ang kilo kaini, mantang paparanian Pasko. Pigmamati-mati pa man ni Jubel kung dudugangan nindaan ipapabuno na urig pagharaninaan Pasko. Ang barakalan kaya ngunyan, malaymay pa. Sobra pang tumal kasi may parte na may lugar na may mura kaysa dito sa amin. Sa porsyon na inikan Barangay San Ramon, Pamplona, mahihiling ang hilera kan mga nagtitindanin karneng urig sa gilid sa nakantinampo. Iniman ang pitutukoy kan pirang meat vendor sa Sipocot na nakakaapekto subuot sa saindang negosyo. Taan kilo digdikan karneng urig, nasa 200 hasta 220 pesos sana. Pag mahal, makakapaubos ka lang mga saro, 2. Pero pag barato, kaya mga 5. Kaya. Pero kadikito naman lang dyan makukuha. Tapos sa mga tawang pa man. Pero okay lang po sa inyo. Okay lang po. Dahil man po, kung medyo natarablahan lang, siyempre tahanap buhay, arog na kayan po. Dawa barato, pigsyerto man ni Erwin, naan sa indang mga pigtitinda, presko, asin buno sa slaughterhouse. Barato sa nakayaan bakal ninda sa live weight, kaya barato man ang pabakal kan karne. Sa ibong kaini, mas pinahigot pa kan Municipal Agriculture Office kan Pamplona ang monitoring sa mga pigtitindang karne sa gilid kan tinampo. Urog nata ka nakaaging semana sana, nasa 39.2 kilos nin karneng urig o hot meat ang nakumpiskar kan NMIS Bicol asin meat inspectors digdi. Kabali sa nasitar sindananay Vina. Nataon na dito kami nakatay kasi nasira nga yung sasakyan namin, hindi namin naayos agad. Ay ito lang naman ang pinag-aasahan naming hanap buhay. Isang leksyon sa amin. Na wag nang magkatay dito. Talagang slaughterhouse ka na. Kasubago Kate kan paglibot duman sa mga pwesto ka nagtitindanin karne sa gilid kan tinampo digdi sa Pamplona nahilingtan na anas man iniigwanin tatak o itong meat brand. Sarong indikasyon na pigbunuan mga ini sa slaughterhouse. Sigun sa NMIS Bicol, di man pigbabawal ang pagtinda sa gilid kan tinampo basta nagsusunod sa tama asin legal na proseso. Mientras tanto, nakatalaan man na i-reactivate kan LGU Pamplona ang sa indang ASF Task Force komo paglikay subuot sa posibleng o sa huma na makalaog pa digdi sa indang banwaan anhelang urog na niya na mapasko asin bagong taon. Kate? Jos Mabalos, Jessica.